Magandang hapon po sa lahat po ng naaabot ng ating daily live streaming. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa hapon ito sa patuloy na pagtanggap po natin ng mga sariwang kapahayagan na magbibigay po sa atin ng di lang lakas but I believe patuloy na tayo ay ma-equip at ma-nurture ng mga salita ng Diyos upang magawa po natin ang mandato na nagagawa sa atin ng Panginoon. Okay, so tayo po ay nasa ikalawang bahagi po ng ating series topic about the power of servanthood in everyday life. So sandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito dahil tunay ang Diyos na ang salita mo ay patuloy na naipapahayag ng malaya at kaya mo sa hapon po, Lord, katagpuin niyo po kami. Kausapin niyo po kami, Panginoon. Magpakahayag ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na nandun yung kauhawan at kagutuman sa iyong salita. Sabi mo nga po, Panginoon, blessed are those who are hungry and thirsty, for they will be filled. Kaya mo, Lord, maranasan po ng bawat isa ang kapunuan na nagmumula sa iyo. At ikaw po, O Diyos, ang patuloy na tumugon sa aming mga dasal at ikaw po ang bumabay sa amin sa mga oras na ito. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so again, tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating series topic about the power of servanthood in everyday life. So, servanthood is a timeless concept that transcends cultures, religions, and historical eras. It embodies the essence of selflessness, humility, and a genuine desire to uplift others. In a world often characterized by ambition and self-interest, servanthood offers a different path, a path that focuses on compassion, empathy, and the greater good. So makikita po natin throughout history, marami pong mga tao ang nagpakita ng kanilang pagiging isang lingkod, no? At nag-iwan po ng sabihin nating remarkable thing, no? In our society. Nandiyan po sila Mahatma Gandhi na kung saan ay nagpakita po ng kanyang commitment to a non-violent service. Mother Teresa, na nag-dedicate ng kanyang buhay para dun sa mga poorest of the poor. Abraham Lincoln, Nelson Mandela, and Martin Luther King Jr. So their lives exemplify the transformative power of servanthood. And certainly, Jesus is often regarded as the greatest example of servanthood because of his teachings and action that emphasize humility, compassion, and selfless service. At kitang-kita natin yan sapagkat ito yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. So one notable instance is the washing of the disciples' feet, Isang bagay din po na pinakitang halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Tinugasan niya ang mga paa ng mga alagad, showcasing a powerful symbol of humility and serving others despite being their leader, So saan ka nakakita na isang leader, very powerful, full of wisdom, but he humiliates himself by washing the feet of the disciples, So throughout his ministry, Jesus consistently prioritized helping and serving others, reinforcing the idea that true greatness comes from serving with a humble heart. So as we embark on this journey of discovery, may we be inspired to cultivate the spirit of servanthood within ourselves, fostering a more compassionate and interconnected. Kaya mga kamagagawa kong mga pastor, mga mananampalataya,
So, tandaan niyo po mga kapatid, no, mga naglilingkod sa Panginoon, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para maging leader ng simbahang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, but we are also a servant, no? So, let us read Mark chapter 9 verse 35. Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. So kung gusto raw nating maging tagapanguna or manguna, no, or mauna, kinakailangan tayo ay maging huli at maging lingkod ng lahat. So, ano ba ang tinutukoy dito ng Panginoon na maging servant of all? What does Jesus mean by being a servant of all? To be a servant of all means to do what God says we must do for those around us. It means we must do good to all people that surround us, not because they demand us, but because we obey God. So, yun yung isang maliwanag na pagpapakita ng servanthood, no? Yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi dahil dinitiman tayo ng mga tao na tulungan sila, gawan sila ng sabi nating pabor. Pero ginagawa natin yun because we obey God. And what is a servant? No? Servant means one that serves other. So, by its definition, kitang-kita, no? Pag sinabing servant, you serve other. Or one that performs duties about the person or home of a master or personal employer. Sa Tagalog, alipin, tagapaglingkod, alagad, tagasunod. So pag sinabing ikaw ay isang tagasunod, wala kang ginawa kundi sumunod ng sumunod. Kung ikaw ay isang tagapaglingkod, so wala kang gagawin kundi maglingkod ng maglingkod. And I believe that a true servant is a worshiper of God mandated for a specific purpose. Amen? Ang totoong lingkod ng Diyos, no, ay isang mananamba ng Diyos at siya ay mayroong mandato, may isang specific purpose mula sa Panginoon. He is a person that is called to carry out His will and obediently walk with the Lord. Kaya ang totoong lingkod ng Diyos ay isang mananamba ng Diyos na may mandato para sa isang tiyak na layunin. At ito ay ang sumunod at gawin ng kalooban ng Panginoon. So, maliwanag po, mga kapatid. Pag sinabi ikaw ay servant, ikaw ay mayroong isang mandato, no? Mayroong tiyak na layunin. At ito ay ang sundin, gawin ang kalooban ng Panginoon. So, last time, kung maalala niyo po, ay pinag-usapan po natin ang mga ilang tauhan sa banal na kasulatan na nagbigay po ng halimbawa kung paano sila ay naglingkod sa Diyos at sa pagiging tapat nila sa Panginoon, no, ay pinagpala sila ng Panginoon. So, andyan po si Abraham, who became the father of all faith. Moses, who became the deliverer of Israel. David, who became a king. Isaiah, that is called by God to become a prophet. Job, who became the greatest and the richest man in his time. And then si Apostle Paul, no, na naging isang apostol, dating persecutor, no, pero naging isang apostol ng Panginoon. Kaya ang ilan po sa mga servant of God sa Bible na makikita natin may iba't ibang profesyon, andyan din po si Lucas na isang doktor, si Pablo na isang lawyer, si David na isang hari, no? Andyan po ang mga propeta, apostol, evangelista, teacher, pastor, no? Judges, cupbearer, army, no? Pero they have one thing in common. They are all servant of God. Amen? Kaya, napakahalaga po
tayuan po natin ang pagiging tunay na alagad ni Kristo. At kapag sinabing alagad, ikaw ay isang tagasunod. Ang trabaho ng isang tagasunod ay sumunod lang ng sumunod. Ang trabaho ng isang lingkod ay maglingkod lang ng maglingkod. Nakalulungkot po maraming Kristiyano hindi po malinaw ang kanilang understanding about the Lordship of Jesus Christ. Because they only want Jesus as their Savior, but not as their Lord. Hello? So if we receive Jesus Christ as Lord, we must understand that we are His servant. Kasi yung iba kaya tinanggap si Kristo ay gusto nilang maligtas, no? Tinatanggap lang si Lord as Savior, tagapagligtas, kasi nga takot mapunta sa impyerno. But they neglect the other side, yung tinatawag na Lordship. And pag sinabi kong servant, sa Greek word po ito, ang salita po dito ay doulos. At yung doulos, ang ibig sabihin po niya literally is a slave or a bond servant. A slave o bond servant is someone who set aside all rights of his own to serve another. Ganyan po. No? Kumbaga, kalalim ang salitang doulos. Kaya nga, sa totoo lang mga kapatid, sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay isang bond servant, kung ikaw ay isang slave, sa totoo lang, walang karapatan, walang kuwang yung salitang human rights. No? Because we need to set aside all our rights. So wala tayong karapatang sumuway, wala tayong karapatang tumanggi, wala tayong karapatang magreklamo dahil tayo ay isang slave. No? Servant, doulos. Doulos means slave. But because the word slave, meron nga itong negative connotation sa ating modernong kapanahunan na parang napakasensitibo ang salitang ito. That is why we often choose the word servant instead of slave. Parang pinagaan ng konti. Nakuha nyo? But same meaning. Servant means slave. Bond servant. Yun pa rin talaga eh. No? Alipin tayo ni Kristo. Hello? Ito yung malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo. Paul said, he was a slave to Christ. Sa Tagalog, ako ay alipin ni Kristo. Kaya alang-alang kay Kristo, ang sabi ni Pablo. No? Talagang ibinigay niya ang buong lakas, buong buhay niya para sa Panginoon. Sa totoo lang, sa lumang panahon, yung slave, ito po ay binibenta, binibili, no? Lalo na kung ikaw ay pinanganak na isang slave mula sa isang slave family. Kung hindi ka palayain ng master mo, hindi ka na makakalaya. At sa isang banda, may mga nakakatuwa rin naman because some slave na na-develop na yung talagang close, loving relationship niya sa kanyang master at sa kanyang master's family, that they wanted to continue serving even when they could go free. May mga ganong case po na pinalaya na siya, pero dahil siguro nakasanayan niya na or napamahal na sa kanya yung maging lingkod or maglingkod sa kanyang master at sa
pamilya ng kanyang master. Kaya kahit may pagkakataon or merong pribileyo na siya ay bigyan ng pagkakataon na palayain bilang isang slave. So yung iba, pinipili na lang nila na manatiling slave. Now, sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. No? Therefore, honor God with your bodies. Kaya sinasabi ko kanina, pag ikaw ay isang slave, walang puwang ang salitang human rights. Kung iintindi natin itong talatang ito, 1 Corinthians 6:19-20, maliwanag ang sabi dito, you are not your own, you were bought at a price. So binili tayo sa napakalaking halaga. Anong halaga? Buhay ni Jesus. Kaya itong katawan natin ito, hindi na tayo ang may-ari nito. At sa isang banda, maganda nangyari doon, naging templo tayo ng banal na spirito. Pinanahanan tayo ng banal na spirito. Kaya, dapat ganito natin tinitingnan ng ating sarili. Na, Lord, hindi na akin tong katawan na to. Hindi na akin tong sarili ito. Sa'yo na ito sapagkat binili mo ito sa napakalaking halaga. Na tinubos mo ito ng iyong katawan at dugo. And that is the idea of Paul. No? At ng iba pang mga lingkod na nababasa natin sa banal na kasulatan. The idea that Paul and others were conveying when they referred to themselves as servants of Christ, the Lord has bought us with a price. And those who come to know Him decide to abandon all rights to Him and choose to serve Him faithfully. Kaya nga tayo ay naglilingkod sa Diyos voluntarily, aside from the calling na tinanggap natin sa Panginoon. No? Kaya tayo ay naglilingkod ngayon sapagkat we know that He deserved to be served. Amen? Kaya nga, nakakatuwa, no? Hanga tayo dun sa mga naglilingkod talaga sa Panginoon kahit sabihin natin, walang natatanggap mula sa simbahan or kung may natatanggap man ay napakaliit lang na halaga or porsyento. But still, nandun yung kanyang sigasi, nandun yung commitment. And I do believe kapag ganyan po ang ating motibo sa larangan po ng paglilingkod, kagaya ng sinasabi ko kanina, there are great men and women of God, great men and women who serve God na kung saan pinagpala ng Diyos ang kanilang mga buhay. Naniniwala rin ako, hindi tayo lulugihin ng Diyos sa ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Because God is the best and the greatest employer in the world. Kung sa mundo, kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay naglilingkod, kapag ikaw ay, sabihin natin, nangangatulong, di ba? Sinisweldohan niya ng kanilang mga amo. How much more kung tayo mismo ay sa Diyos naglilingkod? Naniniwala ko, hindi tayo lulugihin ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga sa hapong ito. Ano ba ang dapat natin maunawaan, malaman bilang isang lingkod ni Kristo? What should we know as a servant of Christ? Napakahalaga po nito mga kapatid. Para talagang maunawaan natin kung bakit kinakailangan natin maglingkod, kung bakit kinakailangan natin magtalaga ng buhay sa Panginoon. No? At kung paano natin siya mapaglilingkuran ng tama. So, what should we know as a servant of Christ? Number one,
servant of Christ know who is the king. Ang isang totoong lingkod, alam niya kung sino ang hari na kanyang pinaglilingkuran. That's why, gusto ko din namin mga kapatid, dapat si Kristo ang hari ng ating mga buhay. Hindi yung sarili natin. Hello? Kaya sabi ni Pablo sa Philippians 3:10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death. Alam niyo ba, nang sulatin ni Apostol Pablo ang Book of Philippians, siya po ay medyo may edad na. Sabi natin, malapit na siya doon sa huling yugto ng kanyang buhay. No? So, marami na siyang karanasan sa Panginoon. Marami na siyang, sabihin natin, nagawa para sa Panginoon. No? But still, ano ang hangarin dito ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, I want to know Christ. No? So, sabi sa Tagalog, ang lalo pang makilala si Kristo. Sa haba ng kanyang buhay, sa tagal ng kanyang paglilingkod, sa dami ng kanyang karanasan, but still, ang naisin pa niya ay ang lalo pang makilala si Kristo. Hello? Imagine Apostle Paul, isang matalinong tao, isang professional na tao, isang tao na sabi natin may authority, no? Kinikilala sa lipunan, but when he was arrested by the Lord Jesus Christ, isinuko niya ng buong-buo ang kanyang buhay sa Panginoon. Kinalimutan niya ang kanyang sarili at kinilala si Kristo bilang hari ng kanyang buhay. At sa tagal ng kanyang paglilingkod, still, ang puso pa rin ni Pablo, ang laman pa rin ng kanyang isipan, lalo pang makilala si Kristo. Mga kapatid, kaano natin kakilala ang Panginoon? Paano natin makikilala ng lubusan ng Panginoon? Gusto niyo maranasan na lubusang makilala ang Panginoon? John 14:21, ang sabi dito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Wow! Kung nais pala natin lubusang makilala ang Panginoon, kagaya ng pagkakakilala ni Apostol Pablo sa ating Panginoon, ang sabi dito ng Panginoon Jesus, kinakailangan sumunod tayo sa Panginoon. At yun ay nagpapakita at nagpapatunay na minamahal natin ng Panginoon. Yung pagsunod natin ay may kasamang pagmamahal. Hindi dahil sa napipilitan kang gawin ang pinagagawa niya. Hindi dahil sa mayroong yung matatanggap kang biyaya mula sa Panginoon. Hindi dahil sa madali lang ang pinagagawa ng Panginoon. Kasi minsan ganun tayo eh. Madaling sumunod kapag madali lang pinagagawa ng Panginoon. Madaling sumunod kapag gusto mo ang ginagawa mo. Madaling sumunod kapag mayroong ganansya or benepisyo na makukuha. But what if wala itong mga bagay nito? Susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Sa totoo lang mga kapatid, kaya maraming tumanggap na nampalataya sa Panginoon sapagkat may kalakip na pangako ang Panginoon eh. Di ba? Na kapag kinilala natin siya, kapag siya ay ating tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas, ang pangako ng Panginoon is eternity. Ang pangako ng Panginoon is salvation. Ang pangako ng Panginoon is may blessing. Kaya naman tayo ay madaling tumanggap at manalig sa Panginoon. Pero, mga kapatid,
kahit nandun nga yung totoong pagpapala at talagang pagpapalain naman tayo ng Panginoon, but still, our motive in serving Him, dapat kasi mahal natin siya. Dahil siya naman ang unang nagmahal sa atin. No, kaya siya namatay sa krus. Kaya siya nag-alay ng buhay sapagkat mahal niya tayo. At kung tayo ay talagang tumanggap ng buhay mula sa Panginoon, marapat lang naman na suklian natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At kapag tayo ay umibig sa Kanya, ang sabi ni Lord, ang sinumang umibig sa akin, sumusunod. Sumusunod. Kapag tayo sumusunod, iibigin tayo ng Diyos Ama. No? At, ito yung maganda, lubusan akong magpapakilala sa inyo. Yun ang pangako ng Panginoon. That is why, as servant of Christ, we should know that Jesus is our King. We need to treat Him as a King. Diba? Yung hari, isang kumpas lang yan. Alam na kaagad. O isang pitik pa lang ng kamay. Alam ng mga servant kung ano ang kanilang gagawin. No? Kapag may inuutos, kinakailangan mong sumunod agad. Sapagkat ang utos ng hari ay hindi nababalik. Pangalawa, what should we know as servant of Christ? Servant of Christ is one who has voluntarily set aside his or her personal right in order to love, serve, and obey the will of God in Christ Jesus. Matthew 16 verse 24. Then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So in this biblical passage, Jesus is emphasizing the importance of self-sacrifice and commitment to follow Him. Kapag sinabing deny themselves, it suggests that putting aside personal desire or priorities. Iseset aside mo yung sarili mong gusto. Yung sarili mong prioridad. Dapat kung ano yung desire ng Panginoon, kung ano yung prioridad ng Diyos, yun ang dapat na i-pursue natin. That is self-denial. No? At hindi lang self-denial, but we need to take up the cross. The cross symbolizes ng hardship. No? Ito po ang sinusymbolize ng cross. So in overall, Jesus is calling for a wholehearted dedication to His teaching and a willingness to endure difficulties in the pursuit of spiritual growth and discipleship. Kaya mabigat po, no, ang hinihingi ng pagiging isang lingkod ni Kristo, isang disciple. Disciple means follower, no, a learner, a servant. Merong self-denial and taking up of the cross. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Luke 14:26-27, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life. No? Such a person cannot be my disciple. Such a person cannot be a disciple of Jesus. Meaning, dapat talaga alam natin kung sino yung priority natin sa buhay natin. Hindi sarili natin, hindi tatay natin, hindi nanay natin, hindi asawa, hindi anak, hindi kapatid, kundi siya talaga. Kaya nga, yung
pinakamahalagang utos, ang sabi ng Biblia, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might. No? Siya talaga. Siya dapat ang nasa una. Siya yung priority. First is first. When we say first, hindi siya yung second, hindi siya yung third. Siya yung nasa unang listahan natin. Why? Because God is a jealous God. Ang sabi ng Exodus chapter 20. Diba? Kasama sa 10 utos ng Panginoon, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third and fourth generation of those who hate me. No? Ang Diyos natin ay Diyos na mapanibughuin. Ayaw niya nang mayroon siyang kagaw. Ang gusto ng Lord, siya ang una. Pero ito naman ang maganda sa Panginoon. Kapag inuna natin siya, anong pangako niya? Sabi sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Pero grabe naman ang kayang ibalik ng Diyos kapag inuna natin siya. Idadagdag niya ang lahat ng pangangailangan mo. Hello? So, kapatid, ano pangangailangan mo ngayon? Kung may mga pagkakataon na yung mga pangangailangan mo ay hindi natutugunan, now is the time na mag-isip-isip tayo. Baka hindi siya yung una. Baka meron tayong ibang pinaprioritize. Baka meron tayong ibang inuuna at hindi ang Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, kapag inuna natin siya, idadagdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. Psalms 37 verse 4. If we delight ourselves into the Lord, ang sabi ron, He will give the desires of your heart. With S, desires of your heart. Marami. Plural. Pagkakasabi ron. Hello? Diba ang sarap nun? Na naman yung ating dinidesire, ibinibigay ng Diyos. Bakit? Kasi inuna natin siya. Sa totoo lang, medyo mabigat yung hinihingi ng Diyos na unahin natin siya. Hindi siya ganun kadali. Pero, okay lang kasi, ikaw pa rin ang panalo eh. Bakit? Kasi pag inuna mo siya, ang pangako ni Lord, idadagdag niya ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya kay Lord, pag inuna natin siya, wala ka talagang talo. Wala kang lugi. Kaya kahit parang medyo mahirap, pagsikapan pa rin natin talaga unahin ng Panginoon. Kasi tingnan nyo ito, sabi ng Mark chapter 10 verse 29 to 30. Truly I tell you, Jesus replied, no one was left home, or brothers or sisters, or mother or father, or children or fields, for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come, eternal life. Wow! Nakuha nyo? Pag iniwan mo ang kapatid mo, magulang mo, anak mo, trabaho mo, field mo, no? For the sake of God and for the sake of the gospel, ang kapalit pala nito, 100 times, 100-fold. Na ano? Home, brother, sister, mother, children, fields. Grabe talaga si Lord. Grabe si Lord. Kaya in this passage, Jesus is expressing the idea that those who make sacrifices
for the sake of following Him and spreading the gospel, merong reward. You will be rewarded. At yung reward, both in this life and in the afterlife. So, pagpapalain mo ngayon, and then, yung afterlife mo, pagpapalain pa rin. Double blessings talaga eh, no? Grabe. So, the mention of living homes, family, and possession na binabanggit dito signifies the significant sacrifices that the disciples might take. Yun ang hinihingi kapalit ng pagiging servant or disciple. But the promise of receiving 100-fold in this present age suggests that God will provide abundant blessing. Yun naman ang kapalit. In return, merong abundant blessing. Hello? Kaya, masarap talagang maglingkod sa Panginoon. Masarap maging lingkod ng Diyos. Masarap maglingkod sa Diyos. Kaya bilang servant, no? We must voluntarily set aside our personal right in order to love, serve, and obey the will of God. At grabe po ang ating mararanasan. Pangatlo, what should we know as servant of Christ? 13. Servant of Christ died daily to sin and fleshly desires, allowing Christ's life to flow through them. So, we need to die daily to sin and fleshly desires. Galatians 2:20. Ano sabi ng Apostol Pablo? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, I have been crucified with Christ signifies a symbolic death to old self. Mamatay tayo sa lumang buhay natin. Suggesting a complete surrender to Christ. Mangyayari yun kung talagang isusuko natin ng buong buo ang buhay natin kay Kristo. Kaya nga, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat wholehearted eh. Hindi pwedeng half-hearted. Hindi pwedeng kalakalati eh. Dapat talaga magsusuko ka na rin lang ng buhay sa Panginoon. Ito mo na. Complete surrender na. Lahat-lahat na talaga. Isuko na sa Panginoon. So, the statement, I no longer live, but Christ lives in me, emphasizes the idea of spiritual rebirth and the indwelling of Christ's presence in the believer. So, in essence, this passage conveys the concept of spiritual union with Christ. Kung talaga ikaw ay makikipag-isa kay Kristo, kasama mapapako yung lumang buhay mo. No? Na nung ipako si Kristo, lahat ng lumang buhay natin ay kasamang napako yun. Lahat ng kasalanan natin nabura. Kaya dapat hindi na tayo namumuhay sa luma nating buhay, kundi dito na sa bagong buhay. No? Hello? Kaya to serve of Christ is to seek His will in all things. Our primary desire every day as a servant of Christ is to honor, to glorify God, because He is the one who brought our freedom from sin. Tinubos na tayo no? So, kung tayo ay tinubos na, Siya na yung may-ari ng pagkatao natin, ng buhay natin. Kaya sabi ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat, whether you drink, whatever you do, we must do it for the glory of God. So ito isang magandang dapat lagi nating naiisip. That every minute, every seconds of life, no? Kung may gagawin kang desisyon, kung mayroon kang pinaplanong gawin, lagi nating isipin
Maluluwalhati ba dito ang Panginoon? Magbibigay ba ito ng kapurihan sa Panginoon? At para magawa natin ito, no, dapat laging kalimutan natin yung sarili natin. Si Lord lagi nating isa sa isip. Laging siya yung ating i-consider, no? Para, yun nga, si Lord ang maparangalan, si Lord ang masiyahan, hindi yung tayo ang masatisfy. Anyway, kapag yun ang ating ginagawa, sabi ko nga kanina, hindi naman tayo ang malulugi, tayo pa rin ang panalo. Kasi kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, kapag sinunod natin ang pinagagawa ng Diyos, laging may pangako si Lord na papapalain ka na talaga. So, walang pinagkaibayan din sa master in an ancient times took on the responsibility of caring for his bondservant. So our Lord says that He will provide all we need when we seek first His kingdom and His righteousness. No? Our Master Jesus has given us instruction in His Word and expect those who profess His name to know them. As we learn more, we do better. Kaya yun ang isang susi, no? Upang talagang makita ang pagiging isang tunay na lingkod ng Diyos or lingkod ni Kristo. Wala na yung lumang buhay mo, no? Patay ka na sa dating buhay na makasalanan, yung fleshly desire, no? Na-overcome mo na. At ito yung mangyayari sa pamagitan ng hayaan si Kristo ang siyang gumalaw, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa buhay mo. Tiyak na hindi ka na magpapabalik-balik din sa lumang buhay. So, minsan nag-iisip din ako mga kapatid, may mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, na bago ang buhay panandalian, pero isang mababalita mo, ba't kaya bumalik pa sa dating buhay na magulo, buhay na puno-puno ng bisyo, samantalang nakaranas na siya ng talagang isang maayos, mapayapa na buhay. So, mag-iisip ka kung totoo nga ba tinanggap niya si Kristo. Kasi sabi ng Mark, 2 Corinthians 5:7 niya, sino man nakipagsakrist kay Kristo sa nagbago nila lang. Wala rin dating pagkatao siya ay bago na. Kung bago ka na, ba't mo naman nanaisip maging luma pa? Eh, di ba mas maganda yung bago? Hello? So, punta po tayo sa pangapat. And this is the last thing that we should know as a servant of Christ. Number 4, as a servant of Christ, put into practice all they learn about pleasing the Lord. Put into practice yung mga bagay na makakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Yan ang tunay na lingkod. Nagbibigay ng pleasure sa Panginoon. No? Hindi yung iniisip mo ano ba yung magiging pleasure mo. So kung siya ang Panginoon, dapat yung pleasure ng hari ang ating iniisip. Hindi yung gusto mo, hindi yung nais mo, kundi ano ba yung nais niya, ano ba yung makakapagpaligaya sa Kanya. So for a Christian, nothing should be more important than living a life that pleases God. And I believe that deep down, every genuine Christian wants to please God. Yan ang totoong Kristiyano. Yung genuine na Kristiyano. He wants to please God in his life. And this is not a natural desire. Rather, we receive it when God changes our heart and we become partakers of His Spirit. So, paano natin ito magagawa?
Have faith in God. Dahil sabi ng Hebrews 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Gusto mong magalak ang Panginoon sa buhay mo? Pakita mo yung paniniwala, pagtitiwala mo sa Diyos. No? Paano? Live in righteousness. Have intimate relationship with Him. Live in obedience to Him. Worship the Lord your God wholeheartedly. And give the sacrifice and offerings that He requires. So these are the things, practical things that we need to observe if we want to please God. Mamuhay tayo ng malinis, may kabanalan sa harapan ng Diyos. At talagang nasayin natin yung malalim na ugnayan sa Diyos. Yung intimate relationship. Pakita natin yung pagsunod natin. Of course, yung pagsamba natin sa Kanya. Yung buhay natin, pinakikita natin sa ating buhay na talagang tayo ay mananamba ng Diyos. Kaya nga, sa ating pagtatapos, maaaring iba't iba po ang pagkakatago sa atin ng Panginoon, but all of us are called to become a servant of God. And as a servant of God, we must know who is the King. Siya dapat ang hari, hindi ang sarili natin. As a servant of Christ, we must voluntarily set aside our personal right so that we can love Him, we can serve Him, we can obey Him, and we can do His will. So how can we display that kind of life? We must die daily to sin and fleshly desires. At least araw-araw, no? Kung bago ka palang tanggap sa Panginoon or bago ka palang mananampalataya sa Panginoon, at least araw-araw unti-unti, no? May nababago, may pagbabago. Yung unti-unti na yan sa araw, magiging malaki na ang pagbabago mo. So we need to die daily to sin and fleshly desire. And let us allow Christ to flow in us. And we must practice life that is pleasing to Him. Diba? Nakakalungkot, may mga naglilingkod sa Diyos pero ang gustong i-please tao. So kung maglilingkod tayo, dapat siya yung ma-please, hindi ang sino pa man. Kaya sa ako ito mga kapatid, nawa, nakita po natin yung kahalagahan po ng isang klase ng buhay na naglilingkod sa Panginoon. At sa mga susunod po, talakayan natin. Grabe po yung buhay na o yung kapangyarihan na pwede nating maranasan kapag tayo ay talagang naglingkod ng buong katapatan at buong kahusayan, buong puso sa Panginoon. Grabe po yung buhay na mararanasan mo. Because there is power of being a servant of God. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Muli ay nangusap ka. Ayaw mo, Lord God, sa hapong ito. Yung mga salita mo, prinsipyo mo na aming napakinggan, hindi lang namin ito napakinggan sa kanang tenga at lalabas sa kalimutan na. But God, you ponded it in our heart. Kaya ang Panginoon na patuloy namin
namnamin, bulay-bulayin ang isang kahalagahan po na kami po ay lingkod mo. Na ang pinaglilingkuran namin ay hari ng mga hari. Na ang pinaglilingkuran namin ay isang Panginoon na nag-alay ng buhay para kami ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat po, Diyos, sa hapon ito. Patuloy na ang salita mo ay pinahayag mo sa amin at nakita namin ang kahalagahan ng isang pagiging tunay na lingkod. Kaya naman, Lord, patuloy na bigyan mo kami ng puso na handang maglingkod sa iyo ng buong lakas, buong puso at buong katapatan. Palain, Lord, ang bawat isa. Kaya mo, Lord God, na sumagana sa buhay ng bawat isa ang iyong biyaya, pagpapala, kagalingan sa mga karamdaman. Salamat, Lord. Continue to bless your people, the SCB tribes, even our mentor, Pastor Wilbert, with his family. Continue to bless him, Panginoon, with all the blessings from heaven. Salamat, God, sa hapon ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon.